tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orinday and Gerald Ganes. Radyo Bandera COVID-19 Magandang umaga, Pilipinas! Ngayong po ay araw ng Miyerkules, ika-16 sa buwan po ng Setyembre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sabayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng radyo bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orinday. Radyo Bandera COVID-19 Bandera News Headline. Pangulong Duterte naniniwalang hindi ganun ka-epektibo ang pagsusuot ng face shield upang maiwasan ang COVID-19. Bandera News Headline. Internet allowance at medical assistance sa mga guro sa 2021 hindi kabilang sa pondo ng DepEd. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, 50 portable hand washing station itinayo sa Las Piñas. Bandera News Headline. Balita naman na mula sa Luzon, kalansay ng 2 miyembro ng NPA na hukay sa Cagayan. Bandera News Headline. Sa Visayas, lalaki patay matapos pagbabarilin sa Mandawi City. Bandera News Headline. Mga balita naman na mula sa Mindanao, 2 bayan sa Agusan na nananatiling COVID-19 free. Bandera News Headline. Laboratorio itatayo sa lungsod ng Iligan. Bandera News Headline. Samantala, celebrity cosmetic surgeon na huli sa Cagayan de Oro dahil sa kasong rape. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay tid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at UC Live Testimony. Kayo po ba si Ma'am Elizabeth R. Acosta? Opo. Yes, Ako ma'am. po. User ba kayo, ma'am, ng Santon Plus Herbal Capsule at Pure C, ang alkaline na vitamin C? Opo, pakalala ko nahihitulong. Pagka-arthritis. Pero ngayon, awa ng Diyos, magaling na po ako. Salamat, una kay God. Salamat po ako. At sa inyo po. Maraming salamat. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Radyo Bandera COVID-19 Radyo Bandera COVID-19 Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ganun ka-epektibo ang pagsusuot ng face shield upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ayon sa Pangulo, maaaring tumagos ang virus sa face shield, bunsod ng hangin na nilalanghap ng tao. Kaya't paalala na lamang nito na mas mainam na sumunod sa ipinapatupad na batas upang hindi mahawa ng anumang uri ng sakit. Samantala, tiniyak rin ng Pangulo na sa susunod na taon ay meron ng baksin
kontra COVID-19. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balitang nasyonal pa rin, walang inilaang pondo ang Department of Education o DepEd para sa internet allowance at medical assistance ng mga guro sa 2021. Ayon sa DepEd, hindi kabilang sa pondo ng ahensya ang internet allowance na gagamitin ng mga ito. Nilinaw rin ng kagawaran na mayroong mga ahensya na namumuno sa pagbibigay ng tulong sa mga guro. Samantala na pag-alamang 4 billion pesos lamang ang ibinigay na pondo ng pamahalaan sa DepEd para sa pagpapatupad ng health protocol sa lahat ng paaralan sa Pilipinas. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Metro Manila, itinayo ang 50 portable hand washing station sa mga pampublikong lugar sa Las Piñas City. Partikular na sa terminal ng tricycle, malengke at ilang mga komunidad sa lungsod. Kaugnay niyan, inaasahan naman na mahigit 10 hand washing station pa sa ilang mga barangay sa Las Piñas ang itatayo. Samantala, layunin naman ng lokal na pamahala ng lugar na matiyak na laging malinis ang kamay ng mga residente upang maiwasan ang anumang uri ng sakit, lalo na ang COVID-19. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita naman mula sa Luzon, nahukay ang kalansay ng 2 miyembro ng New People's Army sa Cagayan. Ayon sa PNP Region 2, natagpuan ang kalansay ng mga ito na nakasako at dinadaganan lamang ng malalaking bato sa lugar. Pinaniniwalaan namang isa sa mga ito ay katutubong agta na sumapi sa rebelding grupo. Samantala sa ngayon ay hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawa, ngunit nadala na sa crime laboratory ang mga kalansay upang isailalim sa DNA test. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Visayas, dead on the spot ang isang lalaki matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Mandawi City. Kinilala ang biktima na si Jovelyn Terrante, 43 anyos. Base sa investigasyon ng PNP, pauwi na ang biktima matapos na makalaya sa kasong robbery nang bigla na lamang itong pagbabarilin ng 2 kalalakihan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, patuloy ang sinasagawang investigasyon ng PNP sa nasabing insidente habang inaalam ang motibo sa pamamaril. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Guidelines para sa pamamahagi ng cash aid sa mga residenteng apektado ng granular lockdown. Hinihintay pa ng DSWD Caraga. Ang detalye ng balita yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Mga residente na nasa mga lugar na napailalim ng granular lockdown maaaring makatanggap ng cash assistance. Ito'y base sa pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon. At ito'y kasama sa bagong nilagdaang Bayanihan to Recover as One Act or Bayanihan 2. Ang budget para nitong nasabing ayuda nanggagaling sa 6 billion allotted program ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na kung saan maaaring makatanggap ng tiga 5,000 pesos hanggang 8,000 pesos bilang ayudang pinansyal ang isang benepisyaryo nito. Dito sa Caraga Region, wala pang natanggap na guidelines ang DSWD Caraga. Mula sa DSWD National na tanggapan, ito'y ayon kay Davey Reyes, tagapasalita ng DSWD Caraga. Sa magitan dito, gusto ng ahensya na matiwasay ito ang ipamahagi nang sa ganon maiwasan ang gulo tulad ng pamamahagi ng SAP kung sakaling makasali ang Rio ng Caraga na nabigyan ng budget. Umaasa din ang tanggapan ng DSWD Caraga na sana makasali ang Caraga Region na ang mamambunan ng nasabing budget dahil alam ng tanggapan na dito sa Caraga Region marami ang mga taong dapat matulungan. Mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan City, Ed Coraza nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Ed Coraza, mula po sa Radyo Bandera Bayugan. Top 5 regional level drug personality at kasamahan nito patay, habang 3 kababaihan huli sa drug bypass operation. Mula po sa Radyo Bandera Davao Region, Rusty Marico Dino, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert!
ang 2 lalaki at kalabuso ang 3 babae. Martes, ika-15 ng Setyembre taong kasalukuyan, alas 12:20 ng hapon sa Purok 4-A, Barangay Magdum, Tagum City, Davao del Norte, na pinagsamang puwersa ng mga kapulisan ng Tagum City Police Station, Davao del Norte Police Provincial Office at ng PDEA Davao del Norte na nagsagawa ng anti-illegal drug bypass operation sa naturang lugar. Ang mga namataying suspect sila si Bunga Salipada Hamara, listed number 5 in regional level drug personality, residente ng Purok Ramihan, Dato Abdul Gadra, Panabo City, at Aris Gloria Undagan, residente ng Purok 4-A Magdum, Tagum City, Davao del Norte. Kabilang sa mga nahuli sila si Aprilina Asta Kawate, Haina Karangan Maxi, Jovi Angeles Hamara, parehong residente ng Purok Manaklay, Barangay Tindasan, Mabini, Davao de Oro. Narecover sa crime scene ng isang loaded na 9mm pistol, isang unit ng 45 Colt 1911A1, 12 basiyo ng bala sa 5.55mm M16 rifle at 2 basiyo ng bala sa 9mm caliber pistol, 3 basiyo ng bala na kalibre 45, buyback to mark money, 2 improvised shooters, 10 na hitter sound sa Shabu, isang unit Kia Picanto color yellow na Maya plate number ABS 6542, isang unit ng Toyota BB color brown na may plate number NSV 493. Ang lahat ng nakuhang Shabu umabot ng 18 grams at may market value na 216,000 pesos. At yan ang balita mula dito sa 92.9 Radyo Bandera, Davao Region. Rescue na rin ko dino para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita pa rin mula sa Mindanao, 2 bayan sa Agusan na nanatiling COVID-free. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Trento, Tony Araza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nagpapatuloy hanggang ngayon ang natitirang 2 bayan na COVID-free dito sa Agusan del Sur. Ito'y pinamibilangan ng bayan ng Lapas at Santa Osipa na pawang nasa pangalawang distrito nitong lalawigan, kung saan simula nagtumama ang nasabing virus dito sa bansa hanggang sa dumating ang mga ipinapatupad na quarantine measure at dumating ang mga locally studied individual at returning overseas Filipino na siya nagtala ng pinakamaraming kaso dito sa probinsya. Hanggang ngayon nanatiling 0 positive case pa rin ang nasabing mga bayan. Ayon pa kay Vice Mayor Richard Plaza ng Santa Osipa, matapos ang eksklusibong panayam sa kanya na simula nang pinatupad ang quarantine measure, mahigpit din ang kanilang pinapatupad na hakbang lalo na mismo sa kanilang mga quarantine control checkpoint at sa kanilang border control checkpoint, lalo na sa mga nanggaling sa Davao de Oro at buong Davao Region. Dagdag pa rito na malaking tulong din ang ginagawang hakbang ng mga barangay opisyal, lalo na sa paghigpit sa kilos ng kanilang mga mamamayan. At isa na din dito ang pagkipagtulungan na rin ng mga mamamayan na agad nagbibigay ng impormasyon kung may mga bagong tao na dumating sa kanilang lugar. Ito'y nagpapatunay na talaga sila mismo hindi gusto na makapasok ang nasabing virus sa kanilang lugar. Samantala, kahit nakapos na rin sa kanilang pundo, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagbibigay suporta sa mga locally solid individual at returning overseas Filipino na dumating sa kanilang bayan upang manatiling nasa maayos ang kanilang kalusugan. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabanderang Tony Arisa, naghulat para sa pinag-respetadong news at Garga First Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Tony Aresa, mula po sa Radyo Bandera Toronto. Celebrity cosmetic surgeon huli sa Cagayan de Oro dahil sa mga kasong rape sa NCR. Mula po sa Radyo Bandera Northern Mindanao, Jeff Baconga, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Iniresto ng pulisya patay sa bisa ng warrant of arrest ang celebrity cosmetic surgeon na may-ari ng Schemology Spa and Wellness Center habang nasa loob ng mall sa Barangay Lapasan, Siyudad ng Cagayan de Oro. Ito ay matapos na konbikto umano ng attempted rape at 2 counts of rape ang akusado na si Dr. Joel Mendez na residente sa Quezon City. Sa panayan ng Radyo Bandera Northern Mindanao, inihayag ni Police Regional Office No. 10 spokesperson Lieutenant Colonel Marty Ortoniosa na mismo sa Regional Trial Court Branch 5 FC Mandaluyong City Presiding Judge Juan Hernanis Lazo ang naglapas ng warrant of arrest laban sa 60 anyos na doktor. Inihayag ni Ortoniosa na kasalukuyang nakadetain si Mendez sa Maharlika Detention Center and Rehabilitation dito sila sa lungsod
biyahe pabalik sa Metro Manila anumang araw ngayong linggo. Dagdag pa ng pulisya na si Mendez ay dati na rin aresto noong Hulyo 12, 2018. Subalit nakapiyansa dahil rin sa aligasyong pagmolistiya sa 17 taong gulang ng model sa kanyang Mendez Medical Group beauty shop noong taong 2015 doon sa Maynila. Yan ang ulat mula dito sa Radio Bandera Northern Mindanao 107.3 News FM. Seth Pacunga sa pinaka-respetudo sa News and Current Affairs. Bandera News. Palawi! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Jeff Bako nga mula sa Radyo Bandera Northern Mindanao. Samantala, Mayor ng Cagayan de Oro sumang-ayon na ilipat ang 4th ID Philippine Army sa Cagayan sa Caraga Region. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Cagayan de Oro. Popoy Iburan, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Si City Mayor Oscar Moreno ay hindi tutol na mawala ang 4th Infantry Division Philippine Army na nakabase sa Camp Edelberto Evangelista sa lungsod na ito at lumipat sa Bangkasi, Butuan City sa Caraga Region. Ito ay sa kabila ng katotohanang mariing kinuntra ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang panagnanasa ng Department ng National Defense na isa pribado ang pamamahala sa lupa na nakabase sa kampo ng Barangay Patag sa lungsod na ito. Inihayag ni Moreno na maganda ang plano ng gobyerno para sa kampo dahil nais nito makita ang i-develop tulad ng Global City sa Taguig City sa Kabisira. Nauna rito isinuwala ni Rodriguez na kasama ang ibang mga kongresista sa rehiyon. Mahigpit nilang tutulan ang pagbunot ng kampo ng militar dahil matagal na itong nagbibigay ng matibay na seguridad para sa mga tao dito sa lungsod. Habang seguridad ng lungsod ay direktang maapektuhan kung papayag ang national government na makuha ang 4th ID, ang Philippine Army na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga. Mo kini ang atong mga balita. Gikan dinhi sa 103.9 Marian Radio Bandera Cagayan de Oro. Kini si Marian Bandera Pupoy Iburan para sa pinarespetado sa News and Current Affairs Marian Radio Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Pupoy Iburan mula po sa Radyo Bandera Cagayan de Oro. Mahigit 100 household sa bayan po ng Makilala, North Cotabato sasailalim sa quarantine matapos makasalamuha ang isang COVID-19 patient. Mula po sa Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Midel, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nakatakdang isasailalim sa strict home quarantine ang higit 100 household habang sasailalim naman sa swab testing ang 15 individual sa bayan ng Makilala, North Cotabato. Matapos na makasalamuha ang isang government employee na taga-Kidapawan City na nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon sa ulat ay nagtungo sa lugar na sabing pasyente bago pa man lumabas ang resulta ng kanyang swab test. Matapos may ulat na positibo nga sa COVID-19 ang nasabing government employee ay agad na nagsagawa ng contact tracing activity ang Makilala LGU. Agad naman na diniklara ang 14-day localized lockdown sa Barangay Libertad at Barangay Jose Rizal sa bayan ng Makilala, North Cotabato. Habang tiniyak naman ng Makilala LGU na mabibigyan ng relief goods ang mga pamilyang apektado. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Midel para sa pinag-respetado sa News and Current Affairs Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Ralph Christian Midel mula sa Radyo Bandera Kidapawan. Samantala, Barangay Mangagoy under MECQ mula ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bislig. Geraldine Tagliong Luzano, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Umpisa naman sa araw na ito ang pagpasa sa ilalim ng Mangagoy sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Ilalim itong Executive Order No. 50 Series of 2020 na ipinalabas ng Bisig City Government dahil sa status ngayon ng COVID-19 case sa lungsod kung saan idiniklara ng Department of Health na may local transmission at patuloy ang pag-akyat ng bilang nito. Sa record ng Syudad Mile 40 na confirmed case ang natala base sa kanilang cumulative record kung saan ang 16 nito ay naka-recover at ang 3 naman ay namatay at ang 21 naman ang tibong kaso. Samantala, kasalukuyan namatay na COVID patient ay walang travel history at isang meat vendor. Dahil dito agad naman isinagawa ang lockdown sa District Central Public Market sa lungsod dahil sa mandatory rapid testing sa mga vendors at storeholders kasama ang kanilang mga trabahante at maging ang contact tracing sa mga individual na posibleng nakasalamuha
at may kontak sa nasabing biktima. Sa loob ng 2 araw sa ginawang rapid testing, lumabas na halos 60% sa kanilang na-test na nag-positive sa rapid test. Nitong nagdang 2 araw na tumaas ang resulta ng confirmed positive na siyang dahilan na nakapag-desisyon ang pamahalang lokal at incident management team na isa ilalim ang barangay Managui sa NICQ dahil sa focus na dito ang may taas sa bilang ng mga confirmed case. Pinaalalahanan ang lahat ng mga residente dito na sumunod sa mga guidelines na nakalatag sa nasabing Executive Order No. 50 na mandatory ang pagsuot ng face mask, face shield at i-observe ang social distancing. Maging ang pagdala ng mga residente dito ay limitado. Maaaring gamitin lamang ang quarantine pass ng family member na siya lamang ang maaaring lumabas kung mag-essential o bumili ng pagkain. Ipapatupad din ang 24-hour liquor ban at maging ang curfew hour mula sa alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang sino ng individual na hindi residente ng Barangay Managui ay magpakita lamang ng kanilang mga ID o kaya quarantine pass mula sa kanilang respective barangays. Habang ang mga checkpoints naman ay pinapatupad sa lahat ng entry at exit points dito sa Barangay Managui. Mga pinang balita, gikan din sa 103.3, Radyo Bandera, Bistig City, Surigao del Sur, ang security in Taguig Luzano ay sa pinaka-respetado sa Luzon Current Affairs, Bandera Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Geraldine Tagleong Lozano, mula po sa Radyo Bandera Bislig. Bukidnon, nakapagtala ng ikalawang namatay sa COVID-19. Mula po sa Radyo Bandera Bukidnon, Hanilo Tabios, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Iniulat ng LGU Talakay Unit ang alala pa rin sa hapon na namatay na si patient number 8, 53 anyos na lalaki at residente sa Sitio Mamaon, Barangay Indulang. Sa pahingaring araw, kinumpirma ng Department of Health o DOH Region 10 na positibo ang resulta sa subtest ng pasyente. Una nang na-admit si patient number 8 noong September 9 nitong taon sa GR Burad General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa ngayon, nasa safe isolation na ang mga close contacts nito. Ito na ang ikalawang pasyenteng namatay dahil sa COVID-19 sa probinsya ng Bukidnon. Magugunita na ang pinakaunang death case sa probinsya ay residente sa bayan ng Don Carlos. Mula dito sa 88.1, Radyo Bandera, Malaybalay City, Bukidnon, ito sa Nilo Tabios ang napuulat para sa pinag-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kabanderang Hanilo Tabios mula sa Radyo Bandera Bukidnon. Samantala mga pasilidad itatayo na sa dinarayong Bacngab River sa Barangay Locono na Tibolay South at Cotabato. Ang detalye na balitang yan mula sa Radyo Bandera Surala South at Cotabato. Jill Castro, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Dito tayo sa lugar ng hotel na may function room, cottages at reception area. Ang mga ito ay pinaglana naman ng 13 million pesos ng Build Project na pamahalang nasyonal sa tulong ni South Cotabato 2nd District Representative at Deputy Speaker for Mindanao, Ferdinand Hernandez. Ito ay pinapasalamat naman ni Tibuli Senior Tourism Officer Rodel Hilado. Sinabi ni Hilado na malaking tulong ang sabing mga instruktura para dayuhin pa na maturista ang lugar. Malaki ang may tutulong nito ay kay Hilado sa mga mamayan ng Laconon na umaasa sa kanilang tourism industry. Ayon naman kay Tibuli Mayor Dibutuan, maswerte ang Laconon dahil isa ito sa mga lugar na may pinakamalaking budget sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pinasalamatan din ni Tuan ang mga opisyal ng barangay dahil sa suporta naman ito sa project development ng pamahalaan sa kanilang barangay. Sa ngayon, inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Tibuli ang kanilang mga tourist destinations sa new normal. Kalakip dito ang tiyak na pagpatupad ng health protocol laban sa COVID-19. Iyan ang balita mula dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito yung kabanderang Jill Castro, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Jill Castro, mula po sa Radyo Bandera Surala. Laboratory itatayo sa lungsod ng Iligan. Mula po sa Radyo Bandera Iligan, Popoy Librea, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Pagpapatayo ng laboratorio ang pamalaang lugar ng Iligan para mas mapabilis pa ang pagpapalabas ng resulta matapos makunan ng swab specimen ang isang pasyente. Ito ang inihayag ng Mayor Sensorencia kahapon sa publiko sa panayam ng Radyo Bandera. Itatayo ang laboratorio sa tapat ng Don Gregorio Pilius Memorial Hospital o DGTLMS.
Dagdag pa ni Mayor Hindia na sinusunod ng alkalde ang bungkahi ni Secretary Carlito Galvez, ang chief implementer of the government national policy versus COVID-19 nang mitulong ang dalawa sa 4th Mechanized Infantry Battalion isang linggo na ang nakalipas. Kaugnay nito, bumagal di umano ang resulta matapos magkukulikta ang swab specimen sa Iligan City Health ay ipapadala sa Northern Mindanao Medical Center o NMMC sa Department of Health Sub-National Laboratory sa Cagayan de Oro City at doon itest. Nabatid na noong nakaraang linggo, marami ang nakuliktang swab specimen at hanggang ngayon ay hinihintay pa ang iba pang resulta. Sa kasalukuyan, namamahagi ng tulong ayuda ang LGU Iligan para sa mga apektado sa nakamamatay na coronavirus disease. Yan ang balita. Gikan DD sa 100.9 Radyo Bandera Iligan. Putoy Lebraya para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Popoy Librea mula sa Radyo Bandera Iligan. Samantala, expansion ng Midsayap Quarantine Facilities nagpapatuloy. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Midsayap. Benny Keman, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nagpapatuloy pa rin ang expansion ng quarantine facility sa bayan ng Midsaya para sa mga dumarating na locally stranded individuals at returning OFWs. Sa kasalukuyan, mayroon itong kabuang 428 bed capacity na kung saan matatagpuan sa 5 isolation facility sa bayan. Kinabibilangan ito ng Tribal Hall sa Sadaan na mayroong 20 bed capacity, Overland Terminal sa Daan na mayroong 70 bed capacity, CICL sa Barangay Upper Glad 1 na mayroong 20 bed capacity. Kalakip din ang mga annex isolation facilities sa mga piling inns at hotels na mayroong 41 beds capacity at mga barangay quarantine facility na mayroong 277 bed capacity. Sa kabilang banda, may kabuang bilang rin na 119 ang mga quarantine individuals sa LGU at BLGU facilities, habang 189 naman ang sumailalim sa home quarantine na striktong minomonitor ng bawat BHERTS. Sa kabuuan, mayroon 308 na mga individual ang sumailalim sa 14 days quarantine sa bayan ng Midsayap. Ganun pa man, ang mga nagpositibong pasyente ay agad naman ni-endorso at nililipat sa Cotabato Regional and Medical Center at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Patuloy naman ang paalala ng lokal na pamahalaan ng Midsayap na striktong sundin ang implementasyon ng mga standard health protocols upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. At yan ang report mula sa bayan ng Midsayap, Radyo Bandera 100.5 My FM. Benny Keman para sa pinakarispitado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Benny Keman, mula po sa Radyo Bandera Midsayap. 12 na mga healthcare workers sa lungsod ng Jensan nagpositibo sa COVID-19. Mula po sa Radyo Bandera Jensan, Red Gabiola, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Umakyat na sa 12 ang bilang sa mga healthcare workers dito sa lungsod ng Jensan na nagpositibo sa COVID-19 at 240 naman ang bilang ng nakakwarantine matapos ma-expose sila sa mga COVID-19 infected patients. Base ito sa ibinigay na data ng COVID-19 coordinator sa Philippine Medical Association sa lungsod ng Jensan na si Dr. Ani Duyabot. Sa mga nagpositibo, 2 dito ay medical doctors, 3 ang mga nurses at 7 naman ang mga healthcare workers. Idinagdag pa ni Dr. Yabot na biron pag 12 mga doktor, 102 po ang mga nurses at 117 naman sa mga hospital staff ang kasalukuyang naka-isolate matapos nagkaroon ng close contact sa kanilang mga COVID-19 patients. Muling umapila naman sa Office of the City Mayor ang mga medical communities sa lungsod na isa-isa-ilalim sa Enhanced Community Quarantine or ECQ ang Jensan dahil sa lumulubong bilang ng kaso sa COVID-19. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera Joseph and Jensan. Ito si Kabanderang Red Gabiola para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Red Gaviola mula sa Radyo Bandera Jensan. Samantala sa iba pang balita, bayan ng Talibon na naging sentro ng mataas na kaso ng COVID-19 sa Bohol. 2 na lang ang aktibo. Ang detalye na balitang yan mula sa Radyo Bandera Bohol. Vivian Generalao, i-bandera mo. Radyo Bandera
COVID-19 Alert! Kasalukuyang nasa 30 ang active COVID-19 cases dito sa Bohol. 17 dito ay local transmission at 13 ang locally stranded individual. Sa isla ng Gindakpan sa bayan ng Talibon kung saan lagpas 50 ang kaso dahilan upang isilalim kaagad sa lockdown ang naturang isla ng alkalde ng Talibon na si Mayor Janet Aurestila Garcia noong Agosto 17 ng taong kasalukuyan. Kahapon ay masayang ibinahagi ni Mayor Garcia na 2 na lang ang active case sa bayan ng Talibon at ito'y residente ng Barangay Suba at ang lahat ng aktibo sa Isla Gindakpan ay naka-recover na lahat. Samantalang ang natirang 15 local transmission ay galing naman sa bayan ng Tubigon kung saan merong 10 kaso, 2 sa bayan ng Trinidad, 1 sa San Miguel, 1 sa Carmen at 1 sa bayan ng Ubay. Samantalang 13 ang active cases na locally stranded individual na galing sa iba't ibang bayan sa lalawigan. At yan ang balita mula dito sa 90.3 Radyo Bandera Bohol. Ito ang inyong kabanderang Vivian Generalao nag-uulat para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Vivian Generalao mula po sa Radyo Bandera Bohol. Mga Bulakenyo, nagdiwang na ika-22 anibersaryo ng Malolos Congress. Mula po sa Radyo Bandera Central Luzon, Maverick Marcelo, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Simple ngunit makahulugan ang naging paggunita ng mga Bulakenyo sa 122 taong anibersaryo ng Malolos Congress sa makasaysayang simbahan ng Barsoain kahapon. Sa gitna ng malakas na ulan at banta ng coronavirus disease o COVID-19 pandemic, hindi ito naging hadlang upang maisagawa ang pagdiriwang na isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng bansa na may temang Kongreso ng Malolos, patnubay sa pagtataguyod ng bansang nagkakaisa at ligtas. Sinimula ng selebrasyon sa flag raising ceremony at pagsasagawa ng wreath laying na pinangunahan ni Bulacan Governor Daniel Fernando, Malolos City Mayor Gilbert Gatchalian, Vice Mayor Noel Pineda at Rene Escalante, ang chairman ng National Historical Commission of the Philippines. Ayon kay Governor Fernando, ang pagbunita sa pagbubukas ng Malolos Congress ay pinaka-importanting araw hindi lang para sa mga Bulakenyo, kundi sa buong bansang Pilipinas. Dahil ito daw ang kapanganakan ng legislative body. Ang Malolos Congress ay niratipikahan ng unang konstitusyon ng bansa na nang kinalaunan ay nanguna sa proklamasyon ng pagsasarili ng bansang Pilipinas mula sa ilalim ng pamumuno ng bansang Espanya noong June 12, 1898 sa loob ng makasaysayang simbahan ng Barsoain. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat kabanderang Maverick Marcelo mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Samantalang mga kinatawan ng San Miguel Corporation bumisita sa Kapitolyo ng Bataan. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Olongapo. Alvin Ramos, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Ipinahayag ng Bataan Governor Abet Garcia na bumisita kamakailan sa lalawigan ng mga representante ng San Miguel Corporation. Sa naturang pagbisita, nagkaroon umano ng pagkakataon na ibahagi sa kanila ang layunin ng patuloy na pagkakabisa at mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa bilang 4 ang liquor ban sa lalawigan. Gayun din ang iba pa na hakbang kaugnay ng nasabing ordinansa upang matulungan ng mga kawani at ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad dito gaya ng PNP at MBDA. Pinasalamatan din umano niya ang SMC sa mga tulong na kanilang ipinapaabot sa mga kababayan na higit na naapektuhan ng pandemya dulot ng COVID-19 sa kabila ng sila mismo ay naapektuhan ng nasabing ordinansa. Kaugnay nito, patuloy aniya na hinihingi ang pakikisa, pagtalima at malawak na pangunawa ng bawat isa hinggil sa patuloy na pagpapatupad ng liquor ban sa Bataan upang hindi na madagdagan ang pasanin ng mga alagad ng batas, health workers at frontliners kaugnay ng kinakaharap nating pagsubok na ito. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines.
COVID-19 Alert! Maraming salamat Alvin Ramos mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan. Sabay hindi po napapakinggan sa lahat ng impila ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batikos sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod na rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensada. Kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glansarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao. Kasama si Jeff Baconga. Si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod rin si June Bacos sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan. At si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasada. At sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castaño na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Gorasa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Torrento, si Ben Keman sa Radyo Bandera Midsayap, si Ryan Valdevez Operte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din na susunod na programa sa Radyo Bandera Caguayt at Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Catarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na si Station Manager ka Louie La Rosa sa Kuskus Batikos sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasabay hindi po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendaina. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Good morning! 88.7